hapon po, muling nakaranas ng pangaharas ang barko ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng maritime patrol sa Bajo de Masinloc. Sa loob ng 7 na araw na nagpapatrolya ng BRP Teresa Magbanwa, mahigit 40 beses itong binuntutan ng mga barko ng China Coast Guard. Nakatutok si June Veneracion. Halos dumikit na sa nguso ng BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard ang isang barko ng China Coast Guard. Sa isa pang video, tila walang galawan ang dalawang barko at naghihintayan kung sino ang unang gagalaw palayo. Isa lang yan sa ilang na-monitor ng PCG sa 9 na araw na maritime patrol sa Bajo de Masinloc mula noong February 1, na layong tiyaking ligtas ang mga mangingisdang Pinoy. Pero sa mahigit isang linggong pagbabantay roon, mahigit 40 beses daw sinundan ng ating barko ng 4 na China Coast Guard vessels na 3105, 3302, 3063 at 3064. 4 na beses din daw na nagsagawa ang mga barko ng China ng mapangarib na pagmaniobra at pagharang sa barko ng PCG. Pinakamalapit na distansya raw ay mahigit 170 meters. Tumawid pa raw sa harapan ng BRP Teresa Magbanwa ang mga CCG vessels. Ayon sa PCG, labag ito sa Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Nagradyo naman daw ang PCG vessels sa mga barko ng China para iparating na naaayon sa international law ang pagpunta doon ng ating barko. Wala pang bagong pahayag ang China kaugnay nito. Pero noong February 5, sinabi ng China na itinaboy umano nila ang isang PCG ship mula sa Bajo de Masinloc. Pero giit ng National Security Council na hindi totoo ang sabi ng China. Di tulad ng naranasan ng PCG vessel sa Bajo de Masinloc, naging maayos naman ang huling RORE mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Bagamat may presensya rin ng mga barko ng China Coast Guard at Maritime Militia, wala namang dangerous maneuver na naganap. At sa halip, tila ineskortan pa raw sila. Actually, malapit yung isang Coast Guard at isang Maritime Militia. Natunayan nga, nung palapit na yung ating resupply vessel, nagbaba sila ng 2 rigid hull inflatable boats. Okay. Na sumabay sa ating, hinatid nila sa loob. Tingin ng Philippine Navy, ang galaw na ito, naka-synchronize ito sa kanilang press statement pagkatapos at sasabihin nila, pinayagan tayo at inescortan tayo. Pero hindi pa rin daw dapat mag-relax ang Pilipinas kahit daw nagbago ang aksyon ng mga barko ng China. Nagbago sila nung huling RORE mission natin. Pero huwag natin kaligtaan yung kanilang karakter, yung kanilang long-term na plano ay talagang sasakupin ang buong South China Sea na kung saan parte lamang ang West Philippine Sea. Wala pa ring pahayag ang China tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Magiging mabigat daw para sa ilang negosyo sa pribadong sektor ang ipinapanukalang 100 pisong aumento sa sahod ng mga manggagawa. Ay kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, katumbas kasi yan ng hanggang 25% na taas sa sweldo ng kada manggagawa. Hindi pa kasama ang kanilang benepisyo. Mahigit 900,000 pa naman daw ng rehistradong negosyo sa bansa ay nasa kategoryang micro, small at medium enterprise. Sa ngayon, nasa Senado na ang bola para sa panukalang aumento sa sahod. Bagsak presyo ng ibinebenta ang mga sibuyas sa Pangasinan. Sa Mangaldan Public Market, 40 to 50 pesos kada kilo ang presyo ng mga puting sibuyas na dati ay 180 pesos. 70 pesos naman ang kada kilo ng mga pulang sibuyas. Sa datos ng Department of Agriculture Region 1, 16 to 41% ang ibinaba ng presyo ng sibuyas sa rehiyon. Ang ilang mamimili direktang bumibili sa mga magsasaka dahil sa mas mababang presyo. Di naman makapag-imbak ang mga onion retailers sa pangambang masisira mga ito. Inaasahang bababa pang farm gate price ito sa Marso at Abril na peak season ng anihan. Bukas itutuloy ang pagdinig ng Senado sa charter change. Si Senator Cheese Escudero naman sinabing wala pa rin daw solidong posisyon ang Malacanang sa mga babaguhin sa saligang batas. Nakatutok si Jonathan Andal. Nalalabuan si Senador Cheese Escudero. Gusto raw ba talaga ng Malacanang ang charter change? Kung oo, anong partikular na mga probisyon raw ba ang gusto nilang mabago? Wala pa talagang solidong posisyon ng executive branch kung ano ba talaga ang babaguhin at kailangan ba talagang baguhin yan o hindi. Git ni Pangulong Marcos nitong Huwebes, I want to make it clear, this administration's position in introducing reforms to our Constitution extend to economic matters alone.
or those strategically aimed at boosting our country's economy. Nothing more. Pero nakukulangan pa rito si Escudero. Ang dating sa akin ang sinabi niya, pabor sa Chacha pero ang papaboran lang niya ay economic provisions. Ni wala sang dinetalye kung anong economic provisions nga ba ang gusto niya. Dati nang binanggit ng Pangulo na kailangan pag-aralan na luwagan ang pag-aari ng mga dayuhan sa ilang korporasyon sa bansa, maliban sa ilang kritikal na sektor gaya ng power generation at media na hindi raw dapat maimpluwensyahan ng mga foreign entity. Bukod dito, tutol siyang payagan din ng mga dayuhan na magmay-ari ng lupa. Si Senator J.V. Ejercito naman sumama sa unity ride kanina kontra Chacha. Dapat ito yung mga tutukan, no? Presyo ng bigas, presyo ng pagkain, inflation, yung infrastructure natin, energy, yung healthcare, iba pang serbisyo. Apela naman ng isang kongresista, suportahan na lang ng mga senador ang gusto ni Pangulong Marcos na amyendahan ng konstitusyon para malayang makapasok ang mga banyagang gustong mamuhunan sa Pilipinas. Ang minorya naman ng Kamara na tutol sa Chacha na monitor daw na hindi pa rin tumitigil ang mga pagpapapirma sa People's Initiative sa mga probinsya kahit pa itinigil na ng COMELEC ang pagproseso sa mga ito. Meron pa rin daw doon sa Central Luzon, yung ilang mga bahagi ng ng Tarlac, ng Pangasinan, at ilang mga bahagi doon sa Mindanao. Bukas, ipagpapatuloy ang pagdinig ng subcommittee ng Senado na tumatalakay sa Chacha. Inaasahang dadalo ang mga eksperto sa iba't ibang sektor at ilang taga-gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nababahala ang National Economic and Development Authority o NEDA sa mga panawagan na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon kay NEDA Undersecretary Rose Marie Edilion, bukod sa economic cost, baka magdulot daw ito ng social cost o di magandang epekto sa lipunan. Maaari rin daw itong makasagabal sa mga economic arrangements at pagpasok ng investor sa bansa. Kung mangyayari, kailangan pang makipagkasundo ng gobyerno sa Mindanao para sa kalakalan, kaya tataas ang gasto sa pagnenegosyo. Kakailanganin din ng panibagong visa o passport para makapasok doon. Sang-ayon sa Edilion sa sinabi ni Pangulong Marcos na doomed to fail ang panawagan para rito. 16% ng gross domestic product o GDP ng bansa ay galing sa Mindanao. Bahagyang bumaba ang level ng tubig ng ilang dam reservoirs sa bansa. At kabilang po dyan ang Angat, Lamesa, Binga, San Roque, Pantabangan, Magat at Kaliraya. Sa ilang bahagi ng Bulacan, problema rin ang tubig. Kaya po ang mga magsasaka naghuhukay muna ng lupa para makakuha ng tubig na ididilig sa mga tanim nilang pakwan. Ito muna ang alternatibo nilang tanim matapos silang mag-ani ng palay dahil sa matinding init. Handa ang provincial government ng Davao de Oro na ipatupad ang no-build zone policy sa mga hazardous area sa lalawigan. Kasunod yan ang landslide sa Barangay Masara sa bayan ng Mako kung saan 37 na ang nasawi. Mula sa Mawab, Davao de Oro, nakatutok live si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel? Ivan, nakatakda ng makalabas sa intensive care unit ang dalawang survivors, kabilang na isang 3 taong gulang na batang nahukay ng buhay 3 araw matapos ang pagguho. Namigay naman ng tulong ang DSWD sa mga naulila ng mga nasawi at iba pang mga biktima. Limitado na lang sa mga rescuer ang pinapapasok sa ground zero ng pagguho sa Barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Tila naging ghost town na ang mga bahay. Makikita sa di kalayuan ang gabundok na lupa na itinambak na galing sa guho at mga nagtatrabahong backhoe. Wasak at hindi na makilala ang isa sa mga bus na nahukay mula sa guho. During nakita yung bus, kinabukasan, nakita yung unit, wala talagang tao doon sa mga bus. Maliban doon sa isang jeep na nakita. Pero yung bus, pero mga after 3 days na kita yung ilalim ng bus, mayroong doon pa na may nakitang tao. Nitong tanghali, umakyat na sa 37 ang bilang ng mga nakuhang bangkay. Maingat ang mga rescuers sa paghukay at sa paglilipat sa body bag ng mga nakikitang bangkay. Tumulong sa rescue operation ang ilang tauhan ng minahan. Tabang namin sir, nag-rescue niya ito ni driver nga
kuano, kaya dagang nagpatabang na may mga rescue sa Apex. Tagyapon sir. O kagibatik ka kapoy? Wala man noon. Mga trabaho magod, pinabangay ba? Pinabangay. Kauban na mo. Sa nakuha na siya. Ang paning kamutan yung makuha na mo. Katuwang din sa paghahanap ang rescue dog ng Coast Guard Southeastern Mindanao na si Apa, na siyang nakatunton sa 3 taong gulang na batang survivor at ilan pang mga patay. Pagpapahingahin muna siya, pina-check up siya sa Provincial Veterinarian at binigyan ng vitamins bago muling sumabak. Ang tauhan ng minahan at batang 3 taong gulang na parehong nakaligtas sa pagguho, dinala sa intensive care unit ng Davao Regional Medical Center sa Tagum City. Ikinuwento ng ama ng bata kung paano naiwan at natabunan ang bata, nakatatandang kapatid nito at kanyang asawa. Sama sila sa dalaga, yung dalaga man ang nagdala palabas. Kasi sabi ng mama, lang, dali mo yung bata palabas. Binisita sila ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na nangumusta at nagpaabot ng tulong. Yung kasama niya na okay na. Patay na. Ilibing namin kahapon. Dinalaw rin ni Secretary Gatchalian ang punerarya kung saan nakalagak ang ilan pang mga nasawi. Nag-abot din siya ng burial assistance sa mga naulila. Nanguna rin siya sa pamimigay ng cash assistance at relief packs sa evacuees na nasa Nuevo Iloco National High School. Landslide-prone area ang barangay Masara, batay sa pagsusuri ng Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards ng Department of Science and Technology. Ayon sa provincial government ng Davao de Oro, handa raw silang magpatupad ng no-build zone policy o maghigpit at pagbawalan na ang pagtatayo ng estruktura sa mga lugar na posibleng gumuho. The governor really expressed na they are going to implement na the no-build zone. Kasi pin-impose talaga ng MGB. So the governor said she has to share with the sentiment of and the policy of the MGB that there will be a no-build zone policy. Ivan, kagagaling lang natin ngayong hapon sa Ground Zero at may iilan na tayong mga bangkay na nakitang ibinabana. Ngunit sa ngayon ay hinihintay pa natin ang kumpirmasyon ng bilang na naidagdag sa mga nasawi mula sa Incident Command Post at MDRMO Mako. Yan ang latest. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Pasintabi po mga kapuso, wala ng ulo nang matagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa isang kubo sa Calbayog City, Samar. Ay sa kinakasama ng biktima, umalis ito para gumawa ng uling sa ibang barangay. Ginalugad na ng mga otoridad ang lugar pero hindi nakita ang ulo ng biktima. Patuloy ang investigasyon sa krimen. Mga kapuso, malamig ba ang inyong Valentine's Day? Kahit patapos na ang long weekend, pwede pa rin yan sulitin sa pag-akyat sa Baguio City na dinagsa ulit ng mga turista. At yan ang tinutukan live ni Russell Simori ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Russell? Ivan, nasulit ng ilang bisita ang long weekend dito sa Baguio City. Iba't ibang pasyalan ang kanilang binisita. Hindi rin nila pinalagpas ang mga nakalinyang aktibidad ng Panagbanga Festival. Mula Batangas City, umakyat sa City of Pines ang pamilyang ito para maipasyal ang mga bata. Bago matapos ang long weekend, nagtungo rin sila sa Bell Church na isang religious at cultural site sa kalapit bayan ng La Trinidad, Benguet. After 18 years, ngayon lang uli kami nakabalik. Sobrang happy kasi nadala namin ang lahat ng pamilya namin, mga anak. Sobrang ganda pa din, same nung before na nagpunta kami dito. So parang walang nagbago and then maliwalas pa rin. Namanghari ng Dutch national na si Leonard Elvin sa ganda ng Benguet, kabilang ang Pilipinas sa mga binibisita niyang bansa. Target niya kasing maikot ang Asia sa loob ng 6 na buwan. There's one big similarity and that's often that the local people are very kind, helpful and many crazy adventures can happen. Pami-pamilya at grupo ng magkakaibigan ng namamasyal sa Burnham Park. Hindi pinalagpasang makapag-bike riding habang dama pa rin ang lamig ng panahon sa Melvin Jones Grandstand. Ginanap ngayong araw ang Parade of Colors. Tampok ang iba't ibang obra ng mga kabataan. Dito nakita
ang husay sa pagguhit at nag-aalab na sining. Sa ilang kalsada, moderate to heavy ang traffic. Ang Baguio City Police may dagdag puwersa sa bawat pasyalan para makatulong sa mga bisita. Ivan, sa mga oras na ito, pauwi na ang karamihan sa mga bisita kaya batay sa monitoring ng Baguio City Police Office ay may traffic na pababa ng lungsod. Abiso lang din sa mga motorista na dadaan sa may Cannon Road na po magbaon po ng mahabang pasensya dahil sa traffic na bunsod din ng kabi-kabilaang road construction. Samantala, ang Session Road naman sarado mula 1:00 ng madaling araw kanina hanggang 7:00 mamayang gabi para bigyang daan ang mga nakalinyang aktibidad sa Spring Festival. At yan muna ang latest mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, simula na ng tagisan ng mga koponan ng mga junior varsity player sa NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament. At yan ang tinutukan ni Von Aquino. I now declare the NCAA Season 99 Junior Basketball Tournament open. Binuksan na ang National Collegiate Athletic Association Season 99 Junior Basketball Tournament sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan. Since last season, we shifted the spotlight to you. NCAA will always give you the opportunity to shine at this early stage. So I say to you, whenever you go out to the court, always do your best. Ang PBA player at NCAA alumnus na si Reynam Batak na nagsilbing guest speaker sa opening ceremony, napabilib sa mga junior basketball players ngayong season. Naging daan daw ang NCAA para matupad ang kanyang pangarap na maging PBA player. Nakakatuwa dahil nga naging party ako ng isang NCAA family na galing din ako dyan. So kahit pa paano nakaka-proud din. Just work hard and never stop believing in themselves. And wag silang mapagod din na tuparin yung mga pangarap nila. Umpisa pa lang ng paghaharap ng mga koponan, naging mainit na ang tagisan ng teams. Pati ang mga cheering squad nagpatalbugan din sa pag-cheer sa kanilang mga player. Nanalo ang Mapua University Red Robins kontra Arellano University Braves, 82-78. Wagi rin ang University of Perpetual Help System Delta Junior Altas laban sa Lyceum of the Philippines University Junior Pirates, 89-75. Ang San Sebastian Staglets pinataob ang San Beda Red Cubs, 83-79. Habang dinaig ng Emilio Aguinaldo College Brigadiers ang LSGH Greenies, 78-75. It will bring you an exciting, highly competitive tournament, and we hope to be true to our theme this year that will bring in new faces, new heroes of the game. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Wasak ang harapan ng van na yan matapos sumalpok sa concrete barrier sa EDSA Ortigas flyover kaninang umaga. Nadurog ang ilang barrier at humambalang sa loob ng busway na nagpabigat ng trapiko. Kaya po ang ilang pasahero ng bus sa EDSA Carousel napilitan ng maglakad sa flyover. Aminado ang driver ng van na nakaidlip siya kaya nawala ng kontrol sa manibela hanggang sa sumalpok. Halos 2 oras ang inabot bago naalis ang van kaninang 6:00 ng umaga. Walang naiulat na nasaktan. Niimbestigahan ng MMDA ang reklamong maaring kaharapin ng driver. Binugbog at ninakawan ng isang babaeng negosyante sa CR ng isang mall sa Quezon City. Pero hinala ng biktima, may mas malalim na motibo ang mga salarin. Nakatutok si June Veneracion, exclusive. Tadtad ng sugat sa mga braso at noo ang negosyanteng si Ronaldin Labang matapos mabiktima umano ng lalaking hold-upper. Kita sa medical legal certificate ang mga pinsalang tinamo niya. Ninakawan si Ronaldin ng 2 cellphone at 30,000 pesos na cash. Nangyari ang pambubugbog at pagnanakaw sa loob ng CR ng isang mall sa Quezon City. Based doon sa aming experience ito, first time lang na nangyari na sa loob ng CR yung nangyari sa hold-upan. Kwento ni Ronaldin sa exclusive interview ng GMA Integrated News. Habang naglalakad siya papunta sa mall nung Huwebes, may napansin siyang 2 lalaki na sumusunod sa kanya. Nag-CR siya sa 3rd floor ng mall.
pero di napansing panlalaki pala ang napuntahan niya. Doon na siya pinasok na lalaking nakamask at cap. Pinila na po ako nung lalaki and then doon na po siya nag-start sa akin na nampuktok po ng ulo ko hanggang sa kinuha niya po yung kamay ko, sinugat-sugat niya na po. Yung baril po niya na bag dun sa harapan niya, natatik po dito sa may likuran ko. Dinala sa ospital si Ronalyn ng mga taga-barangay, kasama ang kanyang asawa na City Councilor ng Tuguegarao City. Ayon sa mag-asawa, may mas malalim daw na motibo ang salarin bukod sa pagnanakaw. May sinasabi po siya na ng asawa mo, may araw din ang asawa mo. Pero nagmamakaawa po ako, sumisigaw din po ako ng tulong. Sa akin, hindi politics eh. Parang sa business yun na, sir. Oo. Kung politics, kung sa politika, matagal na sana akong pinatay eh. Ayaw na nilang magbigay ng detalye, pero posibleng may kinalaman daw sa transaksyon ng diamante ang nangyari kay Ronalyn. 1 taon na raw ang lumipas mula na magsimula ang banta sa kanilang buhay. Hanggang ngayon may death ako kasi patuloy yung death po siya. Hindi ko mapatay-patay na misis mo, sabi niya. So dapat ang bandayan ng pulis, hindi ikaw misis mo, sabi nung nag-text sa akin. Inaalam pa kung paano naipasok sa loob ng mall ang patalim at kung totoo nga na may nakalusot na baril ang salarin gaya ng sabi ng biktima. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang management ng mall. Sa investigasyon ng pulisya, 2 ang suspect, ang mismong ng hold up at nanakit sa biktima at isa pang kasabwat. Ongoing pa yung backtracking natin sa follow-up operation para ma-identify yung mga salarin. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.